Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content, Xiaomi Redmi A5. Bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito sa smartphone na to. Around 1,000 pesos lang ang kanyang presyo. Tara, check natin! So ayan, for today's video, pag-usapan natin ng Xiaomi Redmi A5, isa sa pinakamurang smartphone na lumabas ngayong 2025. So when it comes sa SRP kasi ng smartphone na to, usually nasa around SRP niya nasa 3 to 4,000 pesos. Ang maganda kasi dito sa Redmi A5, yung 64GB niya, I think that is a 3GB 64. Check natin sa online . So the Xiaomi Redmi A5 around wow, napakamura. The 64GB, 3GB 64GB of internal storage. Nasa around 3,000 pesos lang po ang Xiaomi Redmi A5. Ito pa maganda balita. Pag dito kayo bumili sa ating View Products, ito, diyan sa gilid ng ating video, meron pa po kayo makukuha special voucher up to 1,000 pesos off. So there's a possibility na 2,000 plus na lang ang Xiaomi Redmi A5. Biruin mo, a smartphone with that kind of price tag is sobrang sulit mga idol. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hanggang mura, hanggang sale po. Sa November 28, ayan, magba-Black Friday din. And of course, payday. Sobrang daming sale ngayon sa online. Kaya dito lang kayo bibili sa ating View Products. Mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi A5. So, syempre dito sa video na to, para makatulong din sa mga consumers natin, bibigyan ko kayo ng mga top features na pwede nyo makonsider dito sa smartphone na to. And quick reminder lang, ang counterpart nito is the Poco C71. So the Poco C71 and the Xiaomi Redmi A5 ay hindi po sila nagkakalayo ng specifications. And when it comes sa operating system, pareho sila kasi sister company yung Redmi and yung Poco. So yun nga, ang daming lumalabas ngayon na sobrang mura mga smartphone. Meron tayong mga presyo around 3,000, di ba, 4,000. So usually kalaban ng Redmi A5 is Tecno Spark Go 2, Infinix Smart 10, Poco C71, and eto pa sa Realme Note 60X, pumapalo din, sobrang mura mga idol, and the Samsung Galaxy A06 4G. So maraming competitors ngayon sa price tag na ganyan na sobrang nakakatuwa kasi before, noong panahon na 2020, 2021, 2022, 3,000 pesos, sobrang rare lang tayo makakita sa mga brands na yan. Pero ngayon is magaganda yung chipset na in-offer nila, hindi mabagal at usable sa mga consumers natin. So first na feature na maganda dito sa Xiaomi Redmi A5 is yung display niya. So when it comes sa display niya, napakalaki, 6.88 inches. Hindi lang yon, naka 120Hz pa to. For a price tag na 2 to 3,000 pesos, yun yung isang malaking advantage ng Xiaomi Redmi A5, yung kanyang refresh rate. Kasi usually, for that kind of price tag, nakikita natin 90Hz. Yung Samsung nga, standard pa na 60Hz refresh rate, di ba? Kaya nakakatuwa na sa ganitong presyohan, nakakapag-offer ang Xiaomi ng mataas na refresh rate. Na usually, pwede natin hindi lang naman pag mataas ang refresh rate, gagamitin natin for gaming. Hindi lang yan . Marami rin purpose yung mataas na refresh rate na pwede natin magamit for certain activity or certain scenario, like yung mag-scroll ka sa social media. Ayan, kumbaga sa ganyang refresh rate, okay or very usable. Tapos, tulad sa ibang brands, itong Xiaomi hindi rin makamove on sa notch display. I don't know why, kung bakit hindi pa rin sila makamove on sa notch display, na sana yan na rin ang unang maalis ng mga smartphones next year na 2026. I know marami rin knowledge sasabihin ng iba, hindi naman nakaka-affect yan sa performance . Totoo kayo, real talk naman, totoo. Pero syempre, when releasing a smartphone, you need to innovate. You need to think din na kailangan nating gumaya or makisabay sa mga modern. Kaya kami tinatawag na modern design, di ba? Modern design ng mga smartphone when it comes sa display, yung merong punch hole na, kumbaga, yung kompleto na yung bilog, hindi po siya notch na putol. Kasi, for example, yan, gano'n kayo ng content, nanonood, merong malaking tulo sa taas. Na sa iba, I know, hindi siya malaking disadvantage, pero sa ibang consumers, ayaw talaga yan. Nakakita rin ako sa comment section ng mga ganyan. Next na maganda dito is yung chipset. Pang malakasan ng chipset niya for a budget smartphone, Unisoc 7250 chipset. So, with that kind of chipset, we can use it for modern games like ML, Honor of Kings, COD, yan, ang mga na-try ko yan dito sa Xiaomi Redmi A5.
And I think nakapag-Genshin ako dito. I don't know kung dito or sa Infinix Smart 10. Basta Unisoc 7250. Na-try na rin natin yan for Genshin Impact sa lowest setting. At surprisingly, na-handle niya sa mababa. Hindi po smooth pero playable siya. Pero for that kind of price tag, magugulat kayo na nakakaya rin naman kahit pa paanong Genshin Impact. Outstanding performance for its price. So again, kahit na hindi kayo nag-games, magandang i-recommend ito dahil hindi po mabagal itong smartphone na to dahil sa kanyang reasonable chipset for its price. Mga nagtatanong, loads yan, 2,700, 64GB, usable pa ba yan? Again, depende po yan mga ka-J-Vlog kung magkano nyo nakuha yung smartphone. 64GB for a price tag na 2 to 3,000 pesos, reasonable na reasonable po yan. Don't expect too much for a budget na 3,000 pesos. Again, kung gusto nyo mag-expect ng mga gandang specifications, kailangan nyo talaga magdagdag ng budget. Yung mga ganitong presyo ng smartphone, nagpo-provide ng mga brands natin ng ganyan para sa mga consumers na gagamitin for work yung mga smartphones sila. Kasi iba naman, gagamitin lang as a navigating tool. 64GB is enough sa kanila. Kasi ano lang yan, pang na-navigate lang, pang gagawing negosyo. Sa mga consumers natin na first na smartphone sa anak nila, 64GB, gagamitin lang nila for manonood ng YouTube, Netflix, ayan, pwede pa naman ng 64GB. And when it comes sa internal storage naman niya, expandable naman yan via micro SD card. So pwede madagdagan yung internal storage niya via micro SD card, pero again, for the expansion, hindi po pwede matransfer yung mga applications dyan. So magta-transfer kayo ng application dito sa Xiaomi Redmi A5 or magda-download ng mga applications, at gagamitin pa rin talaga is the internal storage. So kumbaga, ang external storage, pwede yan for the ibang mga files nyo, like yung mga photos, video, nakakain sa internal, lagay nyo lang sa external para magamit nyo pa yung internal sa mga ibang games or application na pwede nyo ma-install dito. So again, 64GB for its price, napakasulit. Kung ayaw nyo naman ng 64GB, mura rin yung 128 neto. Yung 128 neto, pwede nyo makuha ng 3.5. Diba? Sobrang mura din mga ka-J-Vlog. Kaya again, etong isang smartphone na to, ito ay isa sa mga smartphone na sobrang mura nilabas ng Xiaomi ngayong 2025. When it comes sa camera, I do not suggest when it comes sa performance na ito, hindi siya maganda, kaya hindi ko siya masasuggest sa mga sa mga consumers na medyo picky sa camera. So again, always manage your expectation when buying a smartphone, especially nga ganitong presyo niyan, 32 megapixel, magulat sila. Wow, mataas. Pero in reality, pag nag-take kayo ng photo or nag-video, parang hindi ganun kaganda or hindi siya pang 32 megapixel. Pero again, for its price, mabibigay niya naman yung justice ng ganitong quality. Hindi na ako mag-expect. Pero kasi syempre, yung mga ibang consumers mag-expect yan. Kasi 32 megapixel, akala nila pag 32, malinaw. Hindi po. Ito na nagpapatunay na sa kahit anong taas sa megapixel ng iyong camera, hindi tayo doon nagbe-base. Kasi hindi maganda yung camera quality ng Xiaomi Redmi A5 for me. So for me, pag yung ganyang quality niya, siguro mga 8 megapixel okay na okay siya. Next, yung battery niya. Yung battery niya malaki rin naman for its price, 5200 mAh with 15 watt fast charging siya. So again, for its price, early 2025 consider pa yung 15 watts. Pero again, pag mga bagong labas, siguro at least mga 18 watts, 25 watts, gano'n na dapat ang lumabas ngayong 2026. Pero 15 watts, ganitong pressure, ganitong battery na 5 to siguro mga 1 hour and 30 minutes po full charge rin naman itong smartphone na to. 1 hour, tama, 1 hour 30 minutes. Kaya rin naman yan. Or baka 1 hour 40 minutes. Pero again, very convenient yung battery. Napakatagal yan malobat. Na-try ko na rin several times ang Xiaomi Redmi A5. Performance is there when it comes sa battery. Kaya maganda rin to. Or matutuwa din yung mga consumers natin. Kasi, to be honest, yung mga iba, parang ayaw na yung ayaw na yung 5K, nalilita na sila. So, kung gusto niyo na mas malaki, huwag kailangan niyo talaga magdagdag ng budget. Mga 6,000 mAh, pwede na kayo makakuha niya ng 4,000 to 5,000 pesos. Pero sa 3,000 pesos, 5K, malaki pa rin yan, mga ka-J-Vlog. For me, when it comes sa design, isa rin magandang feature yan kasi yung ibang mga consumers natin is naghahanap ng smartphone, nagdedepende sila sa design and aesthetic. Maraming mga ganyang consumers. So, maganda rin naman yung design kahit papano ng Xiaomi Redmi A5, and to me, mas maganda yung design niya compare sa Poco C71. So again, mga ka-J-Vlog, ngayong sale, i-grab nyo na yung opportunity nyo makuha ng mura itong smartphone na to. Sobrang sulit niyan. For its price, hindi siya mabagal. Pwede rin siyang panlaro, and I suggest go for the 128GB kung meron namang certain budgets. Pero for as low as 2.5, 2.6, or 2.7, pwede nyo rin makuha itong smartphone na to. Again, dito yan sa ating View Products. Dito lang kayo bibili sa ating View Products.
dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi A5. So hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo kung nagde-decide kayo bumili ng Xiaomi Redmi A5 na isang napakasulit na smartphone ngayon 2025.